ito po yun mismo, yung bahay ni Miss Nanette Medved. Dito po sila galing. Kasama niya si kapatid niyang Larry Silva sa pelikula. Dito nagpang-abot yung grupo ni Nanette Medved tsaka FPJ. Dito sa Nanette Medved, dito naman si FPJ. Lambing. Huwag kang makialam. Pelikulang Pitong Gatang. Ito po yung yung hinabol ng grupo ni Laudencio Padilla, FPJ yung magnanakaw. Dito rin po ginawa yung eksena ni King Gutierrez. Berting. Kung sabihin ko rin sa'yo ngayon, na hindi ko sinasadyang pagpatay ko ngayon sa'yo. Ganyan si FPJ, tapos biglang may lumabas doon. May mga anak ako. Pagbaril niya ulit dito. Ito, tinamaan sa sentidos. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Hello, kumusta kayo mga dre? Dito na naman tayo at hinahagilap natin yung mga paborito nating eksena sa mga pelikula ni FPJ. Nandito po tayo ngayon sa Laguna Street, corner Oroquieta Road, Barangay 348, Blooming Street po. Dito sa lugar na ito, kung maaalala nyo po yung kanto na ito po yung ginamit ni Nanette Medved na bahay sa pelikulang Pitong Gatang. Tara, tingnan natin. Ito po, yung pinakakanto na ito. Ito po yung bahay ni Miss Nanette Medved. Naalala nyo ba yung eksena na may hinabol silang magnanakaw? Tapos lumabas si Nanette Medved na naka-roller pa. Sila Larry Silva. Dito po sila nanggaling. Tara, tingnan natin. Ito po yun. Ito po yun mismo yung bahay ni Miss Nanette Medved. Dito po sila galing. Kasama niya si kapatid niyang Larry Silva sa pelikula. Doon sa lugar na yon, sa iskinita na yon, doon sila nag-meet ni FPJ. Ayan mga dre, dito nagpang-abot yung grupo ni Nanette Medved tsaka FPJ. Dito sa Nanette Medved, dito naman si FPJ. Lambing. Huwag kang makialam. Kung mapapansin nyo yung babae na kapink na buntis, kung naalala nyo si Miss Sabrina M, kung di ako nagkakamali mga dre, ito po yung unang appearance sa pelikula ni Miss Sabrina M, yung nakapink na buntis. Ano? Si Miss Sabrina M po yun. Dito po yun mismo, sa pwesto na ito. Ito po yung eskinita sa likod. Sige. At ito naman, ayan yung bahay na ito, yung ginamit ni Miss Maricel Soriano. Yan yung bahay ni Miss Maricel Soriano sa pelikulang Batang Quiapo. Magandang gabi sa'yo, Mary. Ikaw talaga? Masyado mo akong pinahihirapan? Diba? Halos lahat ng pelikula ni FPJ, dito lang po talaga. 348, 349. Ayan po, yung kanto na yan, yung bahay na yan mismo. As is pa rin siya, ganyan pa rin siya. Ganyan pa rin ang forma niya mula noon hanggang ngayon. At doon naman, yung kanto na yon, ayan, yan yung eskinita na hinuli yung magnanakaw, tapos dinukot si Tata Berting Labra kapag buhay ang inutang. Tingnan nyo yung bahay, oh. Andun pa rin. Ganun pa rin yung forma niya. Very vintage pa rin. At ngayon, yung bahay na ginagamit ni yung bahay na ginamit ni Miss Nanette Medved, karinderya na po ngayon, yung kanto na yan. Tara, kain muna tayo dahil gutom na si Rai TV. Isa na siyang karinderya canteen ni Sir. Tara, kain muna tayo. Lunch break. Naputan niyo po yon yung eksena dito, yung Pitong Gatang. Yung bahay na yun, luma pa ng araw, kinauna. Yan at shooting. Tapos yung ibang artista nandito. Bye. Si Pipoy, manginginom din yun. Hindi, nagiinom kami rito. Tumagay. Kaya nung iti-take na siya, hinahanap siya ng direktor. Nakita, tumatagay dito. Nagalit si Direk. Oo.
At sa kanina ka pa hinahanap eh, no? Nandiyan lang pala sa inuman. Bakit ba? Di ba dating kagawad yun si ano? Naging chairman. Naging chairman. Sa lugar nila doon. Si Pipoy. Dito lang din sa Blooming Tree yun. Oo. Kung sa si FPJ tayo, nakasalubilo niyo, bait naman. Mabait siya. Lalo sa taga rito. Kilala na siya dito. Ano, parang sanay na yung tao sa kanya dito, no? Kaya dito siya nagsushooting sa paligid na to. Hindi yung tao, hindi mo aawatin. Di ba pag nag-shooting sa iba, dinudumog. Basta tuloy-tuloy ang shooting nila. Kaya walang problema, walang store. Ano, sanay na yung tao sa kanya. Oo, kasi taga rito na rin siya eh. Oo, Dahil meron siyang kwadra ng kabayo dyan sa looban eh. tama po. Inaalagaan niya, ano, kagawad si Hernan. Oo, si bata niya yun eh. Sir na manahan. Yes. Alam po, naaalala niyo tong lugar na to. Pag tinignan niyo ng mabuti at napapanood niyo o pinapanood niyo talaga yung mga pelikula ni FPJ. Unang-una, kung naaalala niyo yung sa pelikulang Pitong Gatang nila FPJ na Net Medved, dito po yung yung hinabol ng grupo nila Dencio Padilla, FPJ yung magnanakaw. Kung di ako nagkakamali, snatcher yata or something, na hinabol ng tauhan ni Kapitan. Si FPJ ang gumanap. Ito po yun, yung lugar na yun. Yung eskinita na yun. At pagkatapos nun, syempre meron pang iba. Kung naaalala nyo mga Dre, yung bahay ni Sandro Zamora at saka Nanette Medved sa Angdalubhasa. Diba po, unang pasok na FPJ sa beer house ay nabugbog po siya ng grupo nila, mga Thunderstunt. Ito, sinasadya ko! Lalaban ha! Yan, dito po yun. Dinala siya sa bahay ni Sandro Zamora para gamutin. At ngayon, pupuntahan po natin yung bahay na yun dahil sabi ni Sir na napagtanungan natin ay nandun pa. Tara! Morning po. Sir, eto mga Dre, yung ginamit na bahay ni Sandro Zamora at saka Nanette Medved sa Angdalubhasa. Ito po yun. Eto na po siya ngayon. Dito po mga Dre, dinala si FPJ nung nabugbog siya sa beer house. Lasing na lasing siya eh. So ginamot ni Nanette Medved. Grabe naman yung mga yun, kuya. Ganong kababaw na dahilan, nambubog na sila. Ito po yun, sa Angdalubhasa. Halos walang pinagbago. Ganun pa rin. Mga Dre, kung naalala nyo yung pelikula ni FPJ, yung Kapag Buhay ang Inutang, ito po yung ginagamit ni Tata Berting Labra na bahay niya noon. That time. Sige, sir. Tanda, umuwi ka na. Ito po yun. Yan. Tapos dito rin po, ginawa yung eksena ni King Gutierrez sa pelikulang Isang Bala Ka Lang nung rumesbak si FPJ dahil pinatay nga yung anak niya na ginampanan ni Julie Vega. Dito po tinumba si King Gutierrez. Hindi ko sinasadya, Berting. Kung sabihin ko rin sa'yo ngayon, na hindi ko sinasadya ang pagpatay ko ngayon sa'yo. Ganyan si FPJ, tapos biglang may lumabas doon. May mga anak ako. Pagbaril niya ulit dito, tinamaan sa sentido sa dito mismo eksakto si King Gutierrez. Papakita ko sa clip, paalala niyo yan mga Dre. At syempre, dahil sa kakahanap natin ng mga eksena dito sa location ni FPJ, paborito niyang location, nakilala natin si Doña Rowena. Si Ate Rowena yan. Si Ate Rowena mga Dre, madalas po siyang makuha na umi-extra sa mga pelikula ni FPJ. Ano pong pelikula yun? Yung Pitong Gatang. Pitong Gatang. Oo. Ano pong eksena yun, te? Yung sabi ko, chairman, si Jessica magpapakamatay. Yun. Chairman! Jessica si Ali magpapakamatay! Saan? Nandun! Sumisigaw kayo nun, di ba? Oo. Oh, I remember that. Saan po yung ginanap po yun? Yung dalubhasa naman sa may bahay namin, yung na may naninigas, yung epilepsy. May inatake. Oo po. Yung sa bahay namin, yung silagyan niya ng kutsa. Di ba po, kung naalala ko, parang nasa sila nun? Nasa tindahan sila ni Berting Labra. Tulungan mo ako, pare! Ako, pare mo! Inaatake
Hindi, sa kabila po yun. Nasa kabila siya. Sa kabila yun. Opo. Tapos, Tapos yun sa amin, yung nagkakagulo na tinawag siya na mayroong yun. may natake. Ginamot niya. Yung kutsara, inano niya sa Bibig. Bahay pala ni ate yun. Yung, ang nag-first aid, si FPJ mismo, dahil nga, professional siya, doktor siya, tapos sundalo rin. Pagkano po yung doon, te? Balita ko, malaki yung upa ni FPJ noon, ah. ano lang, 5K lang. 5K. Gano'ng pa yun? katagal yun? Saglit lang. Saglit lang, isang araw. Wala pa isang araw. Saang area po yun? Sa 349 din? 349. Ngayon po, saan kayo nakatira? Dito po sa 348. Pero may bahay din ako sa 349. Balita ko nga po, gigibay na tong lugar ninyo, no? Malapit na rin po kami maalis dito. Pero may relocation na. Mayroon po. Kumusta naman si FPJ? Nakasalumuhan nyo. Kumusta naman sila? Ay, mabait si EPJ. Napakabait. Sobrang bait. Lahat ng tao dyan na bibigyan niya mga bata, ini-extra, may bayad, may matanda. Napakabait. Super bait. Kasi sa ibang lugar, pag nag-ano daw sila, matitigas ang ulo. Kaya dito madala sa 349, Kaya paborito niya to. Opo. Kasi hindi nagkakagulo yung crowd. Opo. Okay. Maraming salamat, Ate Rowena, sa pag-share nyo ng story nyo namin about kay FPJ. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat po. Sabi ko nga sa inyo, mga Dre, kanina, madalas gamitin yung yung eskinita na to sa pelikula ni FPJ. Tama na yan, galing nyo na yan. Dito rin po dinukot si Berting Labra. May kasama siyang 2 babae. Kaya mo lang ako kinuha dahil ako na lang nakatitira dyan eh. Uy, ikaw naman masyado. O, yung cut ko, baka Kung hindi po ako nagkakamali, parang informer yata siya doon or parang bugaw si Tata Berting Labra. Ang pelikula is Kapag Buhay ang Inutang. Yan, dito po siya dinukot. Yak muna. Hello. Dito pumarada yung kotse. Pinasok si Berting Labra tapos lumarga na. Anong pangalan nyo, tatay? Renato Masiglat. Magandang umaga po, tatay Renato. Ako dito, barangay. So kayo po talaga yung lehitimong taga rito na. Balita ko po, mawawala na tong lugar na to, Oo, sa Disyembre daw. Ako 3 Disyembre na, hindi nyo pa ginigiba. Gigibayin na, para saan po? Anong proyekto? Yung build ni Duterte. Kala namin di matutuloy dahil hindi na siya presidente. Tinuloy pa rin. Itutuloy pa rin pala. Ano ba plano po dito ng gobyerno? Gagawin daw terminal to ng parang bullet train. Bullet train. Tutuloy pala yun? Inuna lang to Skyway. Tapos yung PNR sinara na. Apo. 5 taon gagawin yan. Susunod na kami. So, pag natuloy ng December to, saan po kayong relocation? Meron po ba? Ang mga nangungupahan sa Naik Cavite. Ay, layo. Paano yung mga kabuhayan nyo dito? O, yung hanap buhay nandito eh. Yung mga may-ari ng bahay at lupa, babayaran. Okay. Yung mga tenant, Cavite. Relocation. Paano po yung mga, may property dito, may relocation din, o babayaran lang? Babayaran lang yung may-ari. Yung mga nangungupahan, doon. Nakakapanghinayang, ano po, tatay, no? Pinuntahan namin yung Naik. Gubat pa. Di pa siya develop. Oo, di-develop pa lang eh. Dapat sabi ko, may bahay na muna. Tama po. Katulad ng squatter sa Riles nung araw Yes. na napunta sa Marilao. Nung lumipat, nung tanggalin sila dyan, may bahay ng dinatnan. Libre truck pa Yes. na yahatin yung gamit mo. Dito, wala pang bahay. Sabi ko, dapat, kasi NHA yung nagpagawa ng housing nila eh. Opo. Ito, private, yung SHAPSI. Private to. Oo, nakakakontrata ng DOTR. Okay. Nakakapanghinayang lang na mawawala na tong lugar na to, no? Oo. Kailan po ba kayo dito nakatira? Ilang taon na po ba kayo dito, tatay? Nung dumating ako dito, 14 anos ako. Ngayon, 72 na ako. Grabe. Taga. Imagine yung haba ng panahon na yun, tapos mawawala. Oo, tapos No? gigibain yung bahay mo. Anyways, wala na tayong magagawa doon kasi Project eh. proyekto ng gobyerno yun. Hindi ka pwede lumaban. Mawawalan ka. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.